Ito hong Malacanang, sinabi ring wala pang pinal na desisyon si Pangulong Marcos sa imbitasyon naman ng US para yan sa Board of Peace. Ito hong iba pang mga balita, tinutukan yan ni Bombo Annalise Soberano. Wala pang pinal na desisyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa imbitasyon ni United States President Donald Trump na maging miyembro ng bagong inisyatibong Board of Peace. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, patuloy pa umanong pinag-aaralan ng Pangulo ang naturang imbitasyon. Ang Board of Peace ay bagong inisyatiba ni US President Trump, ay isang panukalang international advisory body na layong isulong ang diplomasya at mapayapang resolusyon ng mga sigalot sa iba't ibang panig ng mundo. Nang tanungin kung ano ang mensaheng ipihahiwatig sa naturang imbitasyon sa International Committee o Community, particular sa Asia-Pacific region, gayon din ang posibleng implikasyon nito sa seguridad ng rehiyon, kabilang ang mga isyu sa West Philippine Sea. Sinabi ni Yusek Castro na ipinaubayan na muna ng palasyo ang usapin nito sa Department of Foreign Affairs. Dagdag pa ng palasyo, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng pamahalaan sa mga kaugnay na ahensya upang masiguro ang anumang hakbang ay naaayon sa pambansang interes at sa umiiral na patakarang panlabas ng Pilipinas. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa pagtatanong ng Bombo Radio. Yusek, good afternoon. Yusek, nakapagpasya na po ba si Pangulong Marcos na tanggapin yung imbitasyon ni US President Donald Trump na maging miyembro ng initiative na Board of Peace? Sa ngayon po ay wala pa pong napafinalize na anumang tungkol sa meeting. Kung meron po ay ibibigay po namin sa inyong pinaka-update. Yes, ma'am, follow up lang. Anong mensahe po ang ipinahihiwatig ng naturang imbitasyon sa international community, particular po dito sa Asia-Pacific region? Mari po bang magkaroon ng implikasyon ito sa security, kabilang na po ang issue sa West Philippine Sea? Ipapaubayo ko po ang katanungan na yan sa DFA po. Salamat po. Samantala, inaprubahan na din ni Pangulong Marcos ang 21 Priority Legislative Measures sa ikatlong pulong sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC ng 20th Congress na ginanap kanina sa Malacanang. Layunin ng mga panukalang batas na maipasa bago sa June na mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga Pilipino, palakasin ang social protection at isulong ang mga transparency at accountability sa pamahalaan. Ayon kay Castro, kontento ang Pangulo sa mga priority bills na inaasahang maipapasa ngayong taon. Kabilang sa mga prioridad ay ang Anti-Political Dynasty Law, Anti-Fake News at Digital Disinformation Bill, Travel Tax Abolition, BARM Election, Right to Information Act, Party List System Reform Act, mga amyenda sa 4Ps, Rice Tarification Law, EPIRA at Coconut Farmers Trust Fund Act. Kasama rin sa listahan ang Waste to Energy Bill, Department of Resources National Center for Geriatric Health at Estate Tax Amnesty. Pakinggan natin ang pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. 21 priority measures ng Legislative Executive Development Advisory Council or LEDAC, aprobado ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Inaasahan ito ng Pangulo na maipapasa ngayong Hunyo. Sa naganap na LEDAC meeting kaninang umaga, binigyang prioridad ni Pangulong Marcos Jr. ang 21 priority legislations na makakatulong na maiangat ang pamumuhay ng taumbayan. Kabilang sa mga prioridad ng Pangulo na maipasa, samantala, handa din ang pamahalaan na tustusan ang mga programang posibleng maapektuhan sakaling maisabatas ang panukalang travel tax abolition. Nabatid sa nakabilang ito sa 21 priority bills na tinalakay kanina sa LEDAC meeting. Ayon kay Castro, sakaling tuluyang ma-abolish ang travel tax, ang pondong mawawala ay isasama na sa General Appropriations Act. Pakinggan natin muli si Yusek Claire Castro. Sa kanina po ang napag-usapan lang po ay kung ano maitutulong nito sa ating ekonomiya. Nakita po ng Pangulo na mas makakagaan po ito sa ating mga turista at sa ating mga kababayan na nagbabiyahe. Kung ano dong detalye, kung magkano ba ang mawawala, kung magkano ba ang idadagdag na pondo para sa TIESA ay hindi po pa napag-usapan ng detalye. Kasi gagawin pa lamang po yung bill. Priority pa lamang po.
Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.